Hello mga kamasrom, ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang dayami. Kung marami ang dayami sa inyong lugar ay napakagandang taniman nito ng kabuting saging at pwede natin pakinabangan. Una ay ang gagawin natin ay tipunin natin ang mga dayami na natuyo sa bukid. Para sa ganun ay pwede natin siyang maimbak at ito yung ating ibababad na rin na nakasako. At kung mayroon naman kayong ilog, pwede nyo naman sa ilog na ibabad. At maglagay tayo sa tubig ng lime at saka molasses. At ibabad natin siya ng 1 oras o 2 oras. Pagkatapos ay ilagay natin siya sa terik ang araw at lagyan natin ng plastic. Pagkatapos ng 3 araw, atin na siyang babaliktarin para sa ganon ay mabulok. Mas maganda kasi pag yung gagamitin nating dayami ay nabulok na. At nang sa ganon ay hindi rin tumubo ang Coprinos. Kung bakit sa terik ang araw tayo nagpapabulok ng dayami para sa ganon ay maiwasan natin yung pagtubo ng kabuting o Coprinos. Pagkatapos natin siyang mabaliktad after ng ika 6 days ay baliktarin natin ulit para sa ganon ay talagang maganda yung kanyang pagkakabulok at yan na rin na pwede na natin tong taniman. Pasingawin lang natin siya, palamigin natin siya bago natin sa tataniman. At ito na, lumamig na yung ating kinumpos na dayami o binulok na dayami. Pagkatapos natin siyang makumpos ay mag-prepare naman tayo ng laundry basket na ating pagtataniman. Ang pagtatanim ay nasa gilid-gilid lamang. Itong binhi na aking ginamit ay galing sa akin. Kung gusto niyo naman ng binhi ay i-message nyo lang ako. At pagkatapos natin sa malagyan, bawat gilid ay ilalagay naman natin yung plastic. Bawat layer maglalagay tayo ng binhi sa gilid-gilid. Kung marami kayong laundry basket na luma na ay pwede ninyong gawin ito. At lagyan natin ng plastic. Isunod naman natin itong parang box na pinaglalagyan ng prutas. Pwede rin tayo magpatubo sa ganitong lalagyanan. At bawat layer ay maglalagay rin tayo sa gilid-gilid ng binhi ng kabuting saging. Ganyan lang yung ating paglagay. Kung mayroon naman kayong madre cacao, ay pwede nyo naman ding lagyan ng madre cacao. Pero sa akin, hindi ko na nilagyan. Pagkatapos, ay isunod naman natin itong ganitong pamamaraan ng pagtatanim ng kabuting saging. Bali, ang kapayan ng ganito, paggawa natin ng bed ay nasa 10 to 15 inches yung kanyang taas. Yung lapad niya ay nasa inyo na kung 15 o 20 inches. At pagkatapos ay lalagyan natin siya ng binhi sa ibabaw. Pwede tayong gumamit ng tatlo. Sa 3 meters ay pwede natin gamitin ang 3 piraso. Pagkatapos natin sa malagyan sa ibabaw, ay pwede natin siyang takpan ng kunting dayami sa ibabaw. At pwede rin hindi natin lagyan ng kunting dayami sa ibabaw. Nasa inyo na rin yan. At lalagyan natin siya ng pagkatapos natin siya malagyan ng plastic, atin siyang pasisingawin after ng 7 days. Ito na pala yung ating tanim na ika 7 days. Yan yung sa box at gan na rin doon sa mahaba. At mag-prepare naman tayo ng tubig na may kunting lime. Pwede tayong gumamit ng timba at spray natin o kaya iwasik natin kagaya ng ginawa ko. After natin nagpasingaw sa ika 7 days, ito na at 8 days ay mayroon ng mga malilit na tumutubo. Yan yung senyales na mayroon ng mga pausbong na kabuting saging. Pagkatapos ng ilang araw pa, ika 10 days, ito na yan, itsura niya. Pwede na siyang i-harvest. Sa ganitong pamamaraan ay makakain tayo at yan na rin na hindi lamang tag-ulan,
kundi anong buwan ay pwede tayong makatikim ng kabuting saging sa ganitong pamamaraan at hindi masasayang ang mga dayami. At ito na nga ay hinarvest na natin. Sa pag-harvest ay pag yung mushroom ay nakita na natin na paoblong yung itsura niya ay i-harvest na natin. Kasi pagdating ng hapon o kinabukasan ay bubuka na yan. Mas maganda pag ganitong mga size yung ating harvestin. At ito na pa yung sumunod na araw. Marami pa rin yung tumubo. Ito yung ika-11 days. Bali, hinarvest na natin din yan at makikita ninyo maganda pa rin yung kanyang pagtubo. Kaya pwedeng gamitin ang dayami sa pagtatanim ng kabuting saging. At ito na nga, hinarvest na namin yung mga kabuting saging. Napakaganda na mag-harvest ng kabuting saging sa dayami. At kung gusto ninyo yung ganito, gusto ninyong malaman, ay tapusin nyo lamang yung video ito. At kung nakaabot ka sa video ito, ay huwag mo namang kalimutan na i-share sa iba na sa ganun matutunan din nila ang pamamaraan ng pagtatanim ng kabuting saging gamit ang dayami na hindi napapansin ng karamihan na pwede palang taniman ng kabuting saging ang dayami. At ito ay naka 1 kilo rin tayo. At nung una ay kulang na 1 kilo. Pagkatapos ng ilang araw ulit ay makikita rin natin itong mga ginawa din natin na maliliit ay mayroon na ring mga pausbong na kabuting saging. Ayan yung makikita ninyo. Ganun na rin doon sa laundry basket. Mayroon na rin mga umuusbong na kabuting saging. Yung malilit pa. Ayan. At ito na naman, nag-harvest na naman tayo sa ika-12 days. Marami pa rin yung mga natirang kabuting saging. Bali kasama ko rin pala yan yung aking anak na nag-harvest. At marami pa rin yung naanay natin sa dayami. Kaya napatubuan ng kabuting saging ang dayami. God bless. Sana may natutunan kayo sa video ito.